Nahuli ng NBI ang isang babaeng nagpapanggap na abogado. Aabot sa 5 milyong piso ang natangay niya mula sa kanyang nabiktima. Nakatutok si John Consulta. Dumikit na ang mga ahente ng NBI Criminal Investigation Division nang makitang hawak na ng kanilang target ang pera. NBI ka na kami na. Sumama ka lang sa amin ha. Huwag ka na mga iskandalo, okay? Agad nilang inaresto ang target, isang babaeng nagpapanggap na abogado at nagpepresentang tutulong sa problema sa lupa ng complainant. Since late 2024, up to the time na mahuli yung subject, yung ating arrested person, umabot ng 5 million pesos yung naibigay ng complainant. Nakuha sa suspect ang 300,000 pesos na mark money at peking ID na nakapangalan sa Tarlac City RTC. Bukod sa paggamit ng mga peking dokumento at resibo na pinalabas na galing RTC, gumagawa rin daw ng diskarte ang grupo ng suspect para mas makumbinsi ang kanilang biktima. Majority of their meetings ay doon mismo sa inside the Hall of Justice, sa hallway ng RTC. So, pinalalabas siya talaga na empleyado siya doon. Kaya tiwalang-tiwala naman itong ating complainant. At tuwi sila mag-limit doon, bigay naman ng pera. Wala pang pahayag ang suspect na nahaharap sa reklamong usurpation of authority at syndicated estafa na walang piyansa. Paalala ng NBI para di maloko ng mga peking abogado. May official website naman po ang Supreme Court. Meron pa rin po tayong IBP, Integrated Bar of the Philippines. Pwede rin po sila mag-check doon para bago sila magpagtransaksyon, sigurado sila na abogado talagang tunay yung katransaksyon nila. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Naging maulan sa ilang bahagi ng bansa na nagresulta sa mga pagbaha. Gaya sa Mambaling, Cebu, kung saan tila naligo sa baha mga motoristang yan na pilit itong sinuong. Isang rider pa ang halos matumba. Ay kay Hugh Cooper Jane, mataas ang baha dahil sa lakas ng ulan kagabi. Binaha naman ang isang bahagi ng Bukidnon-Davao Highway sa Quezon, Bukidnon. Halos anurin nang rumaragas ang tubig ang mga mesa at tolda ng ilang nagtitinda sa gilid ng kalsada. Nangamba silang gumuho ulit ang bahagi ng kalsada kasunod ng nangyaring pagguho noong nakaraang linggo. Wala namang tulog ang ilang residente ng Lambayong Sultan Kudarat nang biglang pasukin ng baha ang kanilang mga bahay kanina madaling araw. Hanggang bewang naman ang baha sa Lopez, Quezon kasunod ng pag-apaw ng ilog matapos ang malakas na ulan. Thriving sa kanilang projects at endorsements sina ex-PBB housemate Shuvi Estrata at Dustin Yu. Ano naman kaya yung papayo nila sa mga bagong Gen Z housemates para sa Season 2 ng GMA at ABS-CBN Collab? Alam niya sa chika ni Athena Imperial. Ang mga matatapang na taga Miniave na naghahasik ng kasamaan at takot sa Encantadia Chronicles Sangre, may kinatatakutan pala in real life? Yan ang shinare ni Shuvi Estrata sa social media. Kailangan namin pumasok sa tunnel sa Intramuros. May mga paniki sa loob. So kailangan namin maging malakas. Pero si Shuvi tsaka si Bianca, hindi sila malakas. So kailangan namin i-contain yung takot namin para pagpasok namin. Busy ngayon si Shuvi sa endorsements at shoot ng upcoming GMA drama series na Master Cutter. Para mabawasan ang mental load amidst her busyness, nagme-meditate daw si Shuvi. Kaya ko nang hindi makinig sa mga negativity sa buhay ko. Ngayon, I'm able to withstand and just be more myself kasi I know my purpose. Si Dustin Yu, bukod sa sariling business at mga shoot, may new endorsements din. Soon, mas makikilala pa raw si Dustin ng kanyang fans sa The Dustin Experience Fan Meet sa December. Excited ako. Lahat ng work mag-collaborate. So, excited na rin ako ma-encounter nila yung kung sino ba talaga ako. Kapwa excited sina Shuvi at Dustin para sa mga Gen Z housemates na magsisimula na ng kanilang journey sa loob ng bahay ni Kuya. As long as you stay true to yourself and just be kind. You're all emotionally challenged inside the house. So,
It's a little bit of kindness will go a long way. Pakatotoo lang sila at i-enjoy nila yung journey. Pakatatag lang kayo at magagawa nyo rin yung gusto nyo gawin. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Tataas ang toll sa Manila-Cavite Expressway o Cavitex at epektibo po yan sa Martes, October 28. 4 hanggang 13 piso ang toll hike sa Cavitex R1 portion o mula po Seaside hanggang Zapote, depende sa uri ng sasakyan. Sa Cavitex R1 Extension Segment 4 na mula Zapote hanggang Kawit, ipatutupad naman ang dagdag toll sa 2 tranches. Ngayong taon, 15 piso hanggang 45 piso ang toll hike. At sa susunod na taon, ipatutupad ang second tranche para raw mapagaan ang epekto sa mga motorista. Ang mga rehistradong public utility vehicles at agricultural trucks, lumang toll rates pa rin ang babayaran sa loob ng 90 araw. Yan po ay para maibsan ang epekto ng toll hike. Inaprubahan ng Toll Regulatory Board ang toll hike bilang suporta sa upgraded maintenance activities ng expressway. Arestadong isang negosyante dahil sa pagbebenta umano online ng mga bateryang ninakaw sa mga cell tower. Nakatutok si Rafi Tima. Walang kawala ang isang negosyante matapos mabisto ang mga battery na ito sa kanyang warehouse sa Tandang Sora Avenue, Barangay Talipapa, Quezon City. Ang intrepid operation ikinasa matapos makatanggap ng reklamo ang QCPD na ibinebenta ang mga bateryang ninakaw mula sa iba't ibang cell tower sa Metro Manila. Ibinebenta nila through online. So, ang tawag po dito is battery rectifiers. Ito po yung mga ginagamit sa mga cell sites na siyang nagsiserve na battery kung walang umaabot doon na kuryente. 68 rectifier batteries ang nakumpiska sa warehouse ng negosyante, kabilang ang 2 Android na telepono na ginagamit daw sa online na pagbebenta sa mga ito. Iniimbestigahan pa ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit kung sino ang mismong nagnakaw sa mga baterya. Walang pahayag ng negosyante. Ito pong nahuli ay sinampahan na ng kasong violation ng PD 1612 or yung anti-fencing law before the prosecutor's office. Paalala ng QCPD, iwasan sana nating bumili or magbenta ng mga hinihinalang nakaw na bagay. Paano po natin ma-identify kung nakaw? Pag binentahan po tayo ng mga bagay na kahina-hinala yung presyo dahil sobrang baba na siya doon sa alam nating presyo nito sa market. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.